ngayong gawa ng Diyos. Magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dali-daling umalis ang mga babae ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak, at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati, at lumapit sila. Niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal at inutusan sila na ganito ang ipamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Sinabi pa nila, "Huwag kayong mag-alala, makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala." Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes sa 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay o tinatawag nating Octave of Easter. So sa loob ng 8 araw ay atin pong maririnig ang mga pagpapakita, ang mga pagkikwento tungkol sa pagkabuhay ni Jesus. Nasaksihan natin nung Biyernes Santo ang kanyang pagpapakasakit at ang kanyang pagkamatay. At nung Sabado de Gloria at nung Linggo ay ang kanya namang pagkabuhay. At ngayong araw na ito, unang araw para sa Oktaba, ay ang unang pagpapakita ni Jesus sa mga kababaihan na naroroon o pumunta at nagtungo doon sa libingan. At dito po sa Ebanghelyo natin, mayroong dalawang balita. Isang good news at isang fake news. Yung good news, nagpakita nga si Jesus at sinabihan ni Jesus ang mga kababaihang ito na humayo, pumunta sa mga alagad at ibalita na si Kristo ay muling nabuhay at siya ay makikipagkita sa kanila doon sa Galilea. So, misyon, no, ang unang misyon, kumbaga, no, ay naatasan ang kababaihan na magsabi ng katotohanan tungkol sa kanyang muling pagkabuhay. At sa isang banda, yung mga kawal ay inutusan para gumawa ng kwento, para gumawa ng fake news kapalit ng halaga at
ito ang kanilang ikikwento. Ang isang mabuting balita, ito ay nagdudulot ng kagalakan, ito ay nagdudulot ng pag-asa, lalong-lalo na sa mga taong nawawalan na ng pag-asa. Samantalang ang fake news o kasinungalingan, bukod sa ito ay evil o masama, ito ay nagdudulot ng kaguluhan, ito ay nagdudulot ng kapahamakan sa mga taong naniniwala o nakikinig sa mga ito. Pero ang tanong, matapos tayong makibahagi sa ating mga pagdiriwang, saan tayo madalas nakikibahagi? Tayo ba ay nagiging kabahagi ng pagpapalaganap ng katotohanan o tayo ay nakikiisa sa pagpapalaganap ng kasinungalingan? Lalo pa sa panahon natin ngayon. Minsan po, kahit alam naman natin na nagsisinungaling, kinakampihan natin. At minsan, sa kapabayaan natin, kahit hindi pa natin na-verify, kahit hindi pa natin, kumbaga na hindi man lang tayo nagtatanong, pag may nakikita tayong mga post sa social media, sinishare agad nang hindi muna nag-iisip kung ano ang pwedeng maidulot nito. Kasi ang anumang kasinungalingan, ikinapapahamak ng ibang tao. Hindi lang natin, kundi lalo na yung mga tao na ginagawan ng kasinungalingan. So ulitin ko, saan tayo madalas nakikiisa? Sa pagpapalaganap ba ng katotohanan o sa pagpapalaganap ng kasinungalingan? So sana po tayo ng mga nakasaksi, ang tawag nga sa atin mga Easter people. Pero lalo-lalo na, tayo na tinatawag ng mga taong simbahan, nawa hindi tayo ang pinanggagalingan ng fake news. Hindi nawa tayo ang nagdudulot ng kapahamakan dahil sa paggawa natin ng mga kwento na hindi naman totoo. Amen?